Kapapasok lang, hala, grabe lahat nabigla sa utos ni President Bongbong Marcos Jr. Delikado si ex-President Duterte, ICC kumilos na. So yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po rito kay Banat News Updates. Yan, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay Banat News Updates at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video nito. Eto na po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yung pong mga option ng ICC, yung paparating daw na warrant of arrest di umano ng ICC. Yun pong pag-iimbestiga sa gentleman's agreement ni Pangulong Duterte with China daw at saka paghanda sa eleksyon, no? Yan po ang inuuna ng ating pamahalaan, no? Kaysa po tugunan yung mga suliraning humaharap ngayon. Nakikita niyo po ba yung kung paano po mag-prioritize, no, yung ating pamahalaan? Parang nakasanayan natin, no? Sa kanila, eto ang problema, no? Pinakagutom po ang mga Pilipino ngayon, pinakamalaki po ang bilang ng nagugutom ngayon, 2024. Pero ignore lang po yan, di ba? Yan yung formula ng ating pamahalaan. Dehin Bokiki, tungkol sa mga problema, lilipas din niya. Dehin Bokiki, So yun mga kababayan, parang yung problema po ng bansa natin, no? Parang gutom lang para sa kanila, no? Lilipas din. Kasi yung gutom, di ba, lumilipas din yan eh. Oh. Parang ganun ang gusto nilang mangyari mga kababayan. Hayaan na po natin yung mga pangunahing problema ng bansa, di ba? O unahin natin yung mga Duterte kasi mas importante sila eh, di ba? Para wala nang kalaban sa susunod na eleksyon. O malilimutan din yan ng mga kababayan natin. Yung gutom, di ba? Yung paghihirap nila ngayon, malilimutan din nila yan. Nako, utot nyo, no? Habang naghihirap bang taong bayan lalo po kayong maaalala. Kaya dapat ayusin nyo muna yung taong bayan para pagdating po ng eleksyon, maganda naman po yung alaala, no? Yung bakas, no? Ng inyong pamumuno. Kasi pag yung bakas ng pamumuno ninyo ay ganito, no? Maraming nagrereklamo dahil sa nagmamahalan na lahat. Alam nyo mga kababayan, ito lang naisip ko lang kasi, no? Bakit nung mga transition, mga dating transition, wala namang ganitong diba, hindi ganito katindi. Sa bagay, hindi pa naman active yung social media noon, pero kahit na po, diba? Hindi naman ganito katindi na hirap talaga. Kasi po mga kababayan, nasanay po tayo nung nakaraang administrasyon, no? Matuwid, no? Hindi yung matuwid na dilawan, di ba? Kasi di ba yung slogan nila, matuwid, daang matuwid. Yung ibig ko pong sabihin, marami pong ginawa na mabubuti, no? Na bumakas talaga sa isipan ng bawat isang Pilipino, no? Ginawa ni dating Pangulong Duterte. Bakit ngayon ganito ang nangyayari? Kasi nasanay po tayo doon sa pamumunong yon, no? Kaya ngayon, kasi iba po yun ngayon. Kaya puro corruption. Yung sa PCSO lang, may nanalo na naman Sa PCSO pa lang yan mga kababayan. Ano pa yung ibang ahensya ng gobyerno? At saka yung mga politiko ngayon, no? Napansin ko lang, no? Parang nagmumukhang pera. Dahil kayang-kaya kasi nilang gawin. Kayang-kaya nilang mangurap.
Huwag lang pansinin, lilipas din yan. Ito po, may mga tunay tayong suliranin, no? Bukod pa po dyan, nakalimutan pa po natin ilagay, may question po sa ating liderato, no? Wala tayong magagawa, siguro dahil sa maisog kararally, alam niyo naman ang sinisigaw sa rally, no? Bangag. Tapos meron pang investigasyon. Hindi natin mailalayo yan na may duda. Ang dali lang naman po, no? Ang dali lang naman po. Hindi po natin inutusan yung Pangulo. Wala po tayong karapatan. Pero napakadali lang pong patunayan. Di po ba? Hindi, Sir Badong, may karapatan po ang diba, yung bawat Pilipino na utusan si PBBM. No, kasi tayo po yung pinaglilingkuran nila. Hindi po sila ang naglilingkod. Hindi po sila. No, nandyan para sa pansarili nila. Nandyan po sila para sa atin, mga kababayan. Kasi, di ba? Tayo po ang naglagay sa kanila dyan. At kung gugustuhin po natin, no, pwede rin po natin silang alisin dyan. At mas talagang pwede natin silang utusan kung anong gusto natin. Di ba? Kaya, ako, hindi naman sa agin sa ako kay Sir Badong, pero dun lang po sa sinabi niya nga, hindi natin pwedeng utusan ng Pangulo. No? Pwede naman natin yan kasi basta marami tayo. Mahirap naman kung mag-isa lang. Diba? Kung buong bansa po uutusan itong si PBBM, diba? Pwede siguro yun. Diba? Kasi tayo naman yung nagpapasweldo sa kanila. Tayo naman yung pinaglilingkuran nila. O hindi po tayo yung naglilingkod sa kanila. May napanood ako niyan eh. Na binigyan niya ng payo yung isang yung bata. No? Sabi niya kung ikaw ay magiging opisyal ng ating bansa, no? Unahin mo yung taong bayan, no? Kasi sila po ang sila ang yung pinaglilingkuran, no? Hindi ikaw ang pinaglilingkuran nila. Alam po ninyo, eto pong lahat ng to, sabay-sabay tong nagaganap, no? Lahat po kung hindi nyo po nararamdaman sa sarili nyo yung hirap ng buhay, tataas na naman ang announcement, tataas na naman po yung kuryente, no? Tataas na naman po, siyempre, pataas po yung mga tubig, mga presyo po to, at presyo ng pagkain. Ngayon, panay, imbis na direkta tumugon dito sa mga suliranin na to, inuuna pa natin yung paghanap ng sisi. Lahat po yung paghanap ng sisi sa nagdaang administrasyon. No? Kung meron po pagdududa sa kalagayan, kung ano man po, kung meron po pagdududa dito po sa naibabato kay Pangulong Marcos, no? Hindi po yan dahil sa masasamang tao yung nagbibintang. May naniniwala eh. Hindi po ba? Yun yung problema, marami pong naniniwala. Okay. So kung marami pong So ito mga kabayan, may opinion lang po ako dito sa inaano nila kay PRRD, no? Na madugo daw yung war on drugs, diba? O madugo nga mga kababayan, pero kapanipaniwala namang totoo. O kesa doon sa hindi walang lumaban. O di ba yung sa checkpoint lang nila? O walang naniniwalang taong bayan kasi walang lumaban. Napakalaki po ng value ng drogang yun. Pero ni isa walang nasaktan. Aba, grabe O saan kayo naniniwala? O yan na lang Kung yan lang din naman ang pinagbabasihan ninyo, yung war on drugs. Tanungin natin yung taong bayan kung saan sila naniniwala. Doon po sa nahuli sa checkpoint or doon sa madugong war on drugs. Diba? Kasi doon sa madugo kasi marami kang masasagasaan diba? Talagang grabe. Kaya bakit ba kayo galit?
Yun yung tanong ko eh. Bakit ba kayo galit sa war on drugs ni PRRD? Alam kung galit ka sa kanya, eh kalabang ka niya. Sino bang mga kalaban niya? Mga drug lords, di ba? Yung mga connected sa droga. O malamang na malamang sa malamang ikaw na nagagalit ngayon, connected ka. Oh. Eh bakit yung hindi naman konektado sa masasamang gawain, eh, hindi naman galit? Di ba? Sumasang-ayon pa sa ginawa ni PRRD. Niniwala, dapat i-disprove nyo naman. Magkaroon din ng effort na i-disprove yung mga maling paniniwala. Iba kasi yung nangyari nun kay ano eh. Iba kasi yung nangyari kay Pangulong Marcos noon. Ay kay Pangulong Duterte nung nagdaang administrasyon. Nung nagdaang administrasyon, di magdiwang ka, Greco. Wala naman wala akong problema dyan. Nung nagdaang administrasyon, meron ding binibintang kay Pangulong Duterte. Di po ba? Pero nasanay tayo squarely, pag pinagbintangan si Pangulong Duterte, sinasagot niya. Di po ba? Ang pangunahin naman binibintang sa kanya, war on drugs. Sinasagot naman niya. Oo, nananawagan siya na talagang inaamin niya na merong pag yung inuutos niya na pag nanlaban, alam na, kaysa manganib ang buhay ng mga umuhuli. Inaamin niya na may war on drugs. War on drugs yun. Proyekto niya yun. At marami po natutuwa doon. Hindi po tayo nasanayin sa pag-ignore lang. Di po ba? Lahat po, kahit po noon, no, hindi po pambabastos yan sa Pangulo. Hindi po yan pambabastos sa Pangulo pagka inakusahan nyo po yung Pangulo ng Pilipinas ng kung ano-ano. Dapat mo sagutin. Kasi yan po ay directly o indirectly, hindi naman po ang nananawagan lang yung mga simpleng mga detractors yun. Hindi lang ng mga vloggers at si Pangulong Duterte. Wala ba kayong pakiramdam sa masa? Hindi ba niyo ba nararamdaman na lahat ng yan pinagdududa? Napakasimple lang naman po sagutin. Katulad nung ginagawa ni Pangulong Duterte noon, nami-miss po namin. Kinukumpara ba namin? Hindi pwedeng hindi mo ikumpara. Magkasunod eh. Di ba? Hindi mo pwedeng hindi ikumpara kasi magkasunod yung presidency. Noon, anumang akusan nyo kay Pangulong Duterte, sasagutin niya. Meron siyang spokesperson palitan po si Roque. Tapos naging si Panelo, tapos si Roque ulit. At meron pa pong talk to the people. Na naliliwanagan. Ngayon po, pag nagto-talk to the people, squarely, tinatanong, anong masasabi nyo? Kayo ay idinadawit. Tinawanan lang. hindi tayo sanay. Hindi tayo sanay na hindi natin naliliwanagan kung ano ang nagaganap. Ito pa, no? Paulit-ulit 'yan, paulit-ulit yung problema natin sa West Philippine Sea. Tapos maririnig mo, una ang tatapang natin pagtanggol. Ito ang atin to. Gagawin natin lahat para tumindig tayo para sa lahat. Ipaglaban. Ano po yung ipaglaban? Nagpapabomba lang tayo eh. Wala naman tayo nakikitang paglaban eh. Ako, pro-China ka kasi ba doon? Putang pro-China na yan. Gusto ko na nga kahit na yung ano lang eh. Kahit na nga yung what. Mga kawain, pag tinatopic po natin yung yung West Philippine Sea, lagi nilang sinasabi na pro-China. Gustong-gusto nga nating makaganti yung Pilipinas eh. Kaya sinasabi natin na dapat gumanti, 'di ba? Huwag na lang palaging palaging nagpapaawa. Palaging 'di ba? Ikaw na lang palaging biktima. Lumaban naman kayo. O 'di ba? O sino ngayon ang magkayo ng mga nagba-vlog ng West Philippine Sea? 'Di ba? Marami marami pong nagba-vlog ng West Philippine Sea. Halos araw-araw China umatras na. China natakot sa Pilipinas. Ano pa? China. Basta marami pinalalakas nyo lang yung loob ng Pilipinas eh. Ano ba talagang totoo?
Kung talagang umatras yung China, talagang natakot yung China, bakit tayo ang kinakawawa dyan sa West Philippines eh? Oh, kasi yan, ito opinion ko lang mga kabayan ha. Palagi yung kinocover yung mga pag-atake ng China kasi nagpapaawa tayo. Yan po yung lumalabas eh. Nagpapaawa po tayo sa ibang bansa na, sige halina kayo, pumunta na kayo rito oh. Binubomba na kami. Ng water cannon. 'Di ba? Bakit ayaw gumanti? Kung talagang ano, 'di ba? Eh yung mga hinayutak na yung mga malalaking bansa, no? Eh hindi naman yan pupunta rito hangga't hindi kayo gumagalaw. Ay nako mga kababayan, niloloko nyo lang ang sarili nyo. Diyan sa West Philippine Sea. Oh, kung talagang gusto nyo, bakit hindi nyo simulan? Gumanti ka rin kayo. Oh, pero ayaw natin ng gulo ha. Pero dahil po sa sumusobra naman siguro ang China, sige, lumaban na kayo. Kasi yan naman ang gusto nyo eh. Eh, paano? Hanggang salita lang, di ba? Ilang beses na, wala pa rin ganito. Kaya nung iisipin ng taong bayan, nagpapaawa nga talaga kayo. Di ba? Nagpapaawa lang kayo sa sa US para kawaan tayo. Di ba? Ang US at China magkaibigan na eh. Ha? Paano pa yan Paano pa nila kakalabanin kung kaibigan nila yon? Tayo kaibigan rin na naman eh. China ay US. Edi walang talo ang US mga kababayan. Palaging panalo. Sino man ang matalo sa Pilipinas at China, panalo pa rin siya kasi kaibigan niya yung dalawa. Ay, nako, isipin niyo naman yan. Well, anyway mga kababayan, ano man ang inyong reaksyon patungkol po dito sa video ito, i-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po sa video ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng na-uploads nating reaction video. At wag din pong kalimutan mag-subscribe kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay Banat News Updates. Maraming salamat po.